Kamusta mga brad? Pag-usapan natin ang sinasabing pag-ulan daw ng bulate o uod sa China. Alamin natin kung may katotohanan nga ba ang balitang ito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! May kumalat na viral video sa bansang China na sinasabing umulan daw dito ng uod o bulate. Dahil sa kumalat na video, marami sa mga mamamayan ng Chinese province ng Liaoning, China ang nagpanik at nabahala dahil sa umano'y pag-ulan ng bulate sa kanilang lugar. Sa viral video clip, may kita ang nagkalat umano na bulate sa mga sasakyan sa kalye ng Liaoning. Kaya naman agad naman daw nagbigay babala ang Chinese officials na magdala ng payong paglabas ng bahay. Ayon sa scientific journal na Mother Nature Network, ng ganitong insidente ay posibleng dulot ng malakas na hangin na siyang tumatangay ng insekto o hayop sa isang lugar. May mga napabalita na rin noon na may mga hayop o bagay na bumagsak mula sa kalangitan tulad ng isda at palaka na umulan mula sa kalangitan. Ang mga pangyayaring ito ay madalas nagiging sanhi ng malalakas na hangin, buhawi o malalakas na bagyo. Kaya maraming nagsasabi na ganito rin daw ang posibleng nangyari sa China. Kaya marami ang naniniwala rito at katunayan binibigyan pa nila ito ng iba't ibang kahulugan. Tulad na lang na nalalapit na raw ang huling araw. Pero ayon sa ibang sumuri ng video, hindi raw talaga ito uod o bulate. Dahil una, hindi naman ito gumagalaw sa video. At ang mga nagkalat daw sa sasakyan ay katunayan mga bulaklak lang daw ng isang poplar trees na nalaglag mula sa puno. Ang bulaklak na ito ay tinatawag din na catkins. Ang probinsya kasi ng Liaoning, China ay sagana talaga sa poplar trees at ang itsura ng catkins nito ay kaparehas din talaga ng itsura ng uod. Kaya napaka-imposible na maging uod ito dahil ang probinsya ng Liaoning ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng China. Ibig sabihin, malabong may lumabas na ganyang organism sa panahong ito sa lugar na yan dahil sa lamig ng temperatura dito. Bukod dun, wala na rin makikitang ibang video tungkol dyan na susuporta sa claim na to. May mga larawan din na lumabas sa ibang bahagi ng kalye ng Liaoning, China na makikita ng malinaw sa malapitan na catkins lang talaga ito ng poplar trees. Noong taong 1978 pa lang kasi, ang Chinese government ay nagsagawa na ng programa na tinatawag na Great Green Wall. Kung napanood nyo na yung video ko tungkol dyan, check nyo na lang sa description sa ibaba. Ang Great Green Wall ay isang proyekto ng gobyerno ng pagtatanim ng mga puno sa buong Northern China. Kaya naman pagtungtong ng taong 1991, ang Great Green Wall ay nakapag-establish na ng halos 20 milyon na hektarya ng mga tanim ng mga puno. At karamihan sa mga itinanim dito ay mga poplar trees. So bakit poplar trees? Ang poplar trees kasi ay mabilis lumaki at sobrang tataas nito kapag tumubo na halos nagre-range ng 50 to 160 feet ang taas. Ibig sabihin sa Northern China ay talagang maraming poplar trees at normal lang ang mga ganitong insidente na pagkalaglag ng catkins nito. Kaya ang viral video na umulan daw ng uod o bulate sa China ay walang katotohanan dahil ang mga ito ay catkins lamang o bulaklak mula sa poplar trees. Ang Great Green Wall ay tinaguri ang pinakamalaking man-made forest sa buong mundo na ang layunin ng China ay para mapigilan ang matagal na nilang kaaway. Ang tinutukoy dito ng matagal ng kaaway ng China ay ang disyerto. Sa China kasi, malaking perwisyo sa kanilang disyerto dahil halos okupay na nito ang malaking bahagi ng Eastern China at patuloy pa itong lumalawak. Bagamat ang China ang may pinakamalaking agricultural production sa buong mundo, 10% lang ng total land area nito ang pwedeng i-cultivate o tinatawag na arable land o pwedeng tamnan. Sa 10% na area na yon kung magagamit lahat sa agrikultura, 20% na ng populasyon ng buong mundo ang kaya nitong suportahan. Lahat ng bakante pang lupa sa China na pwedeng gamitin ay talagang tinaniman. Kaya ang gobyerno ng China ay talagang nag-invest na mas lalo pang mapalawak ang area ng kanilang agriculture.
Kaya nga nakakagulat na ang bansang China na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo kayang-kayang suportahan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mamamayan pagdating sa food supply. Katulad na lang sa Xinjiang region sa northwest. Halos disyerto talaga itong region na to ng China. Pero dahil sa deep irrigation na inilagay rito at mga technological systems na bumabawas sa evaporation, nakakapagpatubo na rito ng mga gulay kahit na walang ulan. At dahil lang bawat hektarya ng lupa ay mahalaga sa China, ang disyerto ay napakalaking banta at napakalaking problema sa kanila, lalo na't patuloy ang pagkalat at paglawak nito. Kinukonsider ito na major environmental issues ng bansa. At itong mabuhangin na disyertong ito ay kasalukuyan na natatabunan ang 27% ng kabuuang teritoryo ng China at patuloy pa itong nag-e-expand. Noong 2006, itinatayang nasa 1,000 square mile kada taon ang lawak na sinasakop ng mga buhangin galing disyerto kumpara sa 600 square mile kada taon noong 1950s. Katunayan, isa sa mortal na kaaway ng China ay ang Gobi Desert. Halos nag-extend na kasi ito hanggang sa layong 386,102 square miles across sa China at Mongolia. Ang Gobi Desert ang tinuturing na isa sa pinakatuyot na disyerto sa buong mundo. Ang buhangin at alikabok dito ay regular na nananalasa sa mga residente at bukirin. Tinatabunan ng mga kalsada at riles ng tren. Kaya maraming syudad sa China ang apektado sa problemang ito ng disyerto. Ayon sa mga researchers, ang ginagastos na halaga sa desertification ng Chinese economy ay billions of dollars kada taon. Kaya dito nagsimulang ideya ng pagbibuild ng bagong Great Wall of China. Pero this time, ito ay green o Great Green Wall of China. Hindi katulad ng mahigit 21,000 kilometers na haba ng fortification wall, ang Great Green Wall ang pinakamalaking forest planting project sa buong planeta. Halos nasa 4,500 kilometers ang layo na tinaniman ng mga puno hanggang sa lugar kung saan nag-expand ang Gobi Desert. Dahil sa proyektong Great Green Wall ng China, millions of tons ng carbon dioxide emission ang nabawas. Sa darating na taong 2050, itinatayang mapataas pa ang dami ng puno na maitanim na aabot ng 15% ng buong land area ng bansa mula sa 5%. Ang layunin ng proyektong ito ay para maprotektahan ang bansa sa pagkalat ng mga buhangin sa mga syudad mula sa disyerto. Karamihan sa mga disyerto ay matatagpuan sa norte ng China.